Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at maihayag inyong salita, ang Parsha Devarim, na ito ay magbigay sa amin ng encouragement at guidance sa aming araw-araw na pamumuhay. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyong inyong salita na ito ay manahan sa puso ng mga taong nagsasaliksik ng inyong salita at katotohanan. At ito po ay magbunga ng mga magagandang bagay na ikalulugod ninyo. Ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Um, Pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ang Parsha de Barim. At ito ay ibig sabihin ay salita, no? Ito ay unang salita ang pangalawang salita na kakaiba sa Parsha de Barim, ano? Sa Book of Devarim o Book of Deuteronomy, no? At ito ay nagko-cover, ang verses nito ay Deuteronomy chapter 1 verse 1 to chapter 3 verse 22, na kung saan ay inalala ni Moses ang maraming bagay dito, no, patungkol sa pagpili ng mga leaders, no, mga tribal chiefs, no, ng bawat tribo, ng mga anak ni Israel, ang pagpili ng 12 na spies, no, na kung saan ay 10 rito ay diniscourage ang mga Israelitas na pumasok at mas gusto pa nilang manahan sa disyerto, ayaw na nilang tumuloy, ano? Na ito ay nagdulot ng kaagarang kamatayan ng 10 ah, mga espiya, at si Joshua lamang at si Caleb ang nalugod ng Panginoon, at sila dahil sa kanilang pagsunod at ang tiwala sa Panginoon na kakayanin nila, sila ay nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa loob ng lupang pangako sa Canaan, no? At dito, inalala rin dito ang mga Edomites, Ammonites, no? Yung pagkatalo ni King Sihon sa ni King Og, ano? At ang pagkahati-hati ng mga lupain sa tribo, specifically yung binigay na lupa bago tumawid ng Jordan River, no? Si Reuben, si Gad, si Manasseh, um, kalahati ng tribo ni Manasseh, no? So ito ay pag-uusapan natin ngayon, at dito nga makikita natin na sinabi ni Moses, ano, na kailangan nilang pumasok sa lupain ng Kanaan. At alalahanin natin kung anong background ngayon, ano. Ang Devarim o yung Deuteronomy ay isinulat ito 40 days bago namatay si Moses. So, sinulat niya ito, at uh, naniniwala ang iba na hindi natapos ni Moses yung last portion, ay itinuloy na lamang, most likely ng mga ni Eliezer, no? Pero um, kasi makikita natin na third person na ang parang naging iba na ang tono ng concept towards the end, no? So nung papasok sana sila sa lupain ng Kanaan, sa lupang pangako, ay ito ay nasa pangalawang taon pa lang nila nung sila ay makalaya sa Ehipto. At nung dumating ang mga espiya, bagamat magandang lupain, ay sila'y natakot at sabi ng 10 espiya ay dito na lamang tayo, no? Sabi nila dito na lang tayo, dito na lang tayo mamatay. So yun ang exact words nila. Although ang ibig nilang sabihin ay doon na lang sila magstay hanggang sila ay mamatay, no? Doon na sila. At ganun na nga nangyari sa kanila. Literal na sila ay pinatay ng Panginoon in 10 days, within immediate period, no?
namatay yung 10. At lahat ng mga Israelitas na kabilang sa na na census na bilang nung nasa Numbers chapter 1, no, ay 20 years old and above, hindi nakapasok sa Israel maliban lang sa kay Caleb at kay Joshua dahil sa kanilang katapatan. Ang nasa Numbers 26 ay mga bago na yon. Iyan na yung mga kabataan na nabuhay. No, may mga alis pa rin ng Canaan, ng Egypt, yung mga 19 years old and below. So may mga iba na rin natatandaan pa rin nila kung anong nangyari, no? Yun ang pinakita ni Moses sa mga tao kung anong nangyari. All throughout ng kanilang journey, ni-recall niya. Kung matatanda natin sa mga nakapakinig ng huling parsya ng Book of Numbers by Kra, ay inalala na, sinimulan na ni Moses alalahanin ang mga nangyari. Kung sino-sinong tao ang na-encounter nila, anong mga lugar, um, napakaraming binanggit na mga tao at pangalan. Ano. Sa Bible, um, mahigit 3,000 mga lugar at tao ang nabanggit, ano. At na-map out talaga at mabe-verify ito. Ito lamang po ang isang ancient book na na nagbibigay ng napakaraming information. Um, maski yung Iliad and Odyssey ay na nagbigay din ng mahigit 300 lugar at mga tao ay hindi match sa Bible, no? At marami ron sa Iliad and Odyssey hindi fictitious yung mga lugar, no? May mga pangalan fictitious, including yung mga name ng mga gods, fictitious yun, no? Samantalang sa Bible, ang mga pangalan ay mga totoo. Hanggang ngayon, maraming ginagamit at na-map out talaga maigi ng mga theologians at ng mga experts yung mga pinuntahan nila. So, verifiable, no? Ang mga pangalan din ay ganun din, ay ito ay verifiable. So, ganyan ka-accurate ang Bible. Isa ito sa mga advantages ng Biblia, no? So, yung last 40 days ni Moses ay binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na uh, gawin ng tama, uh, i-conquer ang mga Midianites. Yun ang last task niya sa Book of Numbers. At ito ay ginawa niya. During that time, namatay na yung kapatid niya na si Aaron, napalitan na ng kanyang pamangkin na si Eleazar. At siya na ang bagong high priest. At bago na rin ang mga leaders. So inaantay na lang niya ang kanyang kapatayan. At sinulat niyang mabilisan ang Book of Deuteronomy na kung saan ay ito yung mga huling habilin niya sa loob ng 40 days. No? Si Moses around 123 years old at this time. No? At ang isa pang sa mga bagay na dapat natin malaman ay patapos na ang 49th Jubilee at this time. Kasi nakapasok ang mga anak ni Israel sa Canaan sa leadership ni Joshua sa 50th Jubilee. No? Yung Jubilee ay isa sa mga timetable na binigay ng Panginoon upang bilangin ang oras, ano, o araw. Nagbigay ang Panginoon ng uh, oras para bilangin ang per ora. Tapos ang araw para ma-determine ang araw at gabi. So pangalawang time yan. Pangatlo ay ang week. Binigyan na tayo ng Shabbat na kung saan 7 araw ay may cycle, ano. Tapos meron tayong buwanan. Ito yung new moons na ang nagdedetermine ay ang buwan. At meron tayong taunan, yearly, kaya may mga yearly feast, no?
after 12 new moons. Tapos meron tayong Shemitah na every 7 years pinagpapahinga ang lupa. At yung mga may utang din ay nabubura na, yung mga personal loans. Tapos ang pampito ay yung Jubilee na kinakount ito every 50 years, no? Bali, pitong Shemitah. So, sa madaling salita, ang itong bago sila pumasok ay ito'y Shemitah, ang mga Israelitas, ano? So maraming sineselebrate ito. At makikita natin sa Deuteronomy chapter 1 verse 1 to 8 na dito ay binanggit ni Moses kung ano yung kung nasaan sila, anong ginagawa nila sa oras na yun. No? Nandoon sila sa side ng Jordan na kung saan ay ito'y sa gitna ng Paran, ng Tofel, sa Laban, sa Haserot and Dizahab, no? So ando doon sila sa area na yon kasi napakadami nilang tao, so may mga area sila na nakukover, no? Tapos sila ay 11 days journey from Horeb by the way of Seir, no? Matatanda natin ang Horeb 38 years before this. Doon sila nakaharap sa sa bago tatawid doon sila, bago nagpadala sila ng 12 spies si Moses, ano? Um, so ang ibig sabihin nito ay merong dalawang Shabbat, no? Bago ang journey, no? Bago sila pumasok. At later on, mababasa natin sa Book of Joshua, ang una nilang na-encounter ay ang Jericho, na kung saan ay um, uh, nilusob nila sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot sa Canaan once a day. Tapos on the seventh day, 7 times silang inikutan, kaya nag-crumble yung wall, no? So, dito makikita natin na si Moses, ano, binanggit niya rito na ito ay new moon ng 11th month. So, ang binabanggit niya yung mga time, um, at normally ina-assemble yung mga tao hindi kung kailan lang nila gusto, kundi normally sa appointed times, no? At uh, kung saan ay may congregation, kasi may mga trabaho rin ng mga tao, may mga ginagawa rin sila sa kanilang pamumuhay, hindi yung anytime meeting kaagad, gano'n, no? So, yung mga tao minimit ng Panginoon, minimit din ni Moses sa panahon na kung saan ay ito ay Shabbat, no? So hindi hindi kung kailan lang nila gusto. So new moon ay isa sa mga appointed special days na kung saan ay may nagko-congregate o nag-iipon-ipon ng mga tao. At binanggit nga dito ni Moses na ito ay uh, inutusan siya ng Panginoon, no? Na uh, kailangan pasukin ang land of Canaan, no? At alisin ang mga nakatira ron. Binanggit din niya rito na si King Sihon, ano, saka ng mga Amorites, at si Og, King Og, no? O Bashan, ano, na tinalo nila. Si Og, or sometimes known as Gog, no? Ito ay isang higante actually, no? At dito rin sa verse 6 and 7 nabanggit dito yung mga specific boundaries na ibibigay sa Israel para bago nila kukunin ay wala nang pag-aawayan, no? Baka sila pa mag-aaway-away pag nagkataon. So ito yung lupa na ipinangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ano? At kung na na panood nyo isa sa mga preachings ko last week, ay nabanggit ko rin dito na bakit ibinigay sa tribe of Reuben uh, uh, at saka yung half tribe of Manasseh yung kabilang side, ano, um,
uh, tribe of Reuben, Gad, and half tribe of Manasseh bago tumawid. Hindi ba dapat pagtawid ng Jordan, yung Canaan, doon dapat lang sila. Pero ang promised land po, ang prinamis ng Panginoon ay lahat ng nilakaran ni Abraham. So mula yan sa north hanggang sa south, from river to river yan. From dun sa Haran, sa northern part, even farther actually sa east, no? Northeast, which is technically Iran, Iraq, hanggang pababa, hanggang Egypt, no? Hanggang portion ng Egypt, hindi buong Egypt, portion lang ng Egypt, hanggang tawid ng river, no? So pag tinignan nyo sa map yan, makikita nyo yung buong Middle Earth, it belongs to Abraham. Actually kay Shem yan, na ipinamana kay Eber sa mga Eberite o Hebrew. And then later on, kay Abram, na siya yung unang tinawag na Hebrew, then Isaac, Jacob, and everybody, no? So, pero specifically yung 12 tribes of Israel ay ibinigay sa kanila yung Canaan, no? Kasi si Canaan ay ninakaw lang niya yan. Si Canaan ay bunsong anak ni Noah, na kung saan ay ang usapan nila sa Genesis 11 dapat yung they divided the earth, ano? The earth was divided, nakalagay doon, ano? Hindi po ito divided by yung naglindol tapos na-divide yung earth. Hindi po ganoon, ano? Kasi alam natin sa history na may mga land bridges pa rin, even until mga 1000 BC, no? um, or even 1000 AD, no? Kaya nga nakapunta pa sa Pilipinas yung mga ita, mga ano, through land bridges, no? So ibig sabihin buo pang earth or makakalakad ka anywhere. Um, so ang division ng ano ng earth ay hindi po by yung geography, kundi rather than or hindi yung inano ng separation of the sea, but rather ay pinaghati-hatian ito ng tatlong anak ni Noah, si si Shem, si Ham, saka si Japheth, na kung saan ayon sa ancient text ay nakuha ni Japheth ang northern part, uh, si and si Ham naman nakuha niya yung southern part, Egypt and Africa and below. And si Shem naman yung Middle Earth nang nakuha niya, no? So yan ang naging usapan, pero si Canaan na bunsong anak ni Ham ay hindi umalis, no? Hindi umalis sa area na yon, at buhay pa si Shem during the time ng kinuha yon. Hindi na nakipag-away si Shem. Si Shem ay nasa uh, Mount Moriah, kung saan dyan ang Holy Mountain, yung Temple Mount, na kung saan nandiyan dyan ngayon yung Dome of the Rock. Diyan sila nakatira ni Eber, at um, dun sila uh, hanggang namatay na. O, kung matatanda natin, na-outlive pa ni Shem si um, si Abraham, no? Nung kinuha ito ni Canaan, buhay pa si Noah, no? So na-outlive pa ni Noah lahat sila. Inabutan pa niya si Abraham hanggang 58 years old. So ganun kahaba ang buhay nila, no? Patay ng matagal si Canaan, pero si yung mga patriarchs buhay pa. Pero hindi sila nakipag-away kung ano yung para sa kanila, no? So ito lesson din sa atin na kung ano yung para sa atin, minsan antayin natin ng Panginoon kung ano ang direction. Pero kapag inutusan na tayo na kunin na, no, kukunin na natin. Yan ang ginawa ng Panginoon sa land of Canaan. So hindi po nang agaw ang Israel ng lot ng mga lupa, ng may lupa, kundi kinuha nila ito sa mga mang-aagaw ng lupa. So just to clarify that, ano.
At dito makikita rin natin na paulit-ulit na binabanggit ni Moses ang possession, especially sa verse 8, na ito ay pinangako kay Abraham, Isaac at ni Jacob. Gusto ko rin pong linawin ng isang bagay na kung saan ay bagamat si Abraham pinangako sa kanya ito, ay binili pa rin niya ang maraming parte ng lupa sa mga nakatira roon. Um, Hindi man niya binili lahat, pero marami siyang binili. So, pero ito ay inoccupy pa rin ng mga Canaanites, no? Amorites, o Jebusites, at lahat ng mga parasites ng lupa, no? So yan ang nangyari doon. Ngayon, meron akong isang babanggitin dito, si King Sihon at si Og Bashan, ano. Ito ay symbolically later on ay nabanggit ito sa end times, si Og and Magog, or sometimes known as Gog and Magog. Ito'y uh, uh, figuratively, uh, sa end times ay maglalaban ulit sa Israel, ano. Anyways, dito mabanggit din natin dito yung mga ni-recall din dito ni Moses yung mga tribal leaders, no? Na inappoint niya to make sure na walang mga aagaw ng power, no? At sinabi nga rito na minultiply ang mga Israelites as the stars of heaven for multitude, no? Pinangako ito sa Genesis 15:5, at ito ay nabanggit again sa verse 10. Pero gusto ko pong banggitin, ano, na ang mga stars in heaven ay trillions, no, sa universe. So anong ibig sabihin talaga um, ng Panginoon dito? Ito ay marami talaga. Yun ang ibig sabihin nun. It's a symbolism na marami. Pero ang stars po sa ancient text and even sa Bible refers to mga angelic being. Ang merong uh, school of thought na binabanggit na kung saan yung one-third ng mga angels, also known as stars of heaven, ay nagrebel sa Panginoon, at ito'y papalitan, no? So, uh, ng mga anak ni Abraham. So, ito yung so sabi nga ng Panginoon, ikaw ay anak ni Abraham kung ginagawa mo ang ginagawa ni Abraham. So ano bang ginagawa ni Abraham? Sinusunod niya ang Torah. Sabi ng Panginoon, nung binanggit niya ito kay Isaac, na nung kino-confirm niya covenant niya kay Isaac nung namatay na sa Abraham, sabi niya, dahil si Abraham ay sinunod niya ang kanyang ang boses. He listens to my voice. He kept my charge, yung mga utos niya, yung mga statutes, mga ordinances, yung mga batas, mga kanyang mga mga uh, itinalagang mga uh, ordinances, o yung mga dapat at hindi dapat gawin, ano, at ang kanyang Torah, ang kanyang law, no. At nabanggit din ito nung dumalo ang Panginoon kay Abraham na wala siyang itatago kay Abraham, dahil alam niya na tuturuan ni Abraham ang kanyang mga anak sa pagsunod ng mga commandments. So, kung sino man, sabi ng Panginoong Yeshua, ang nagkiklaim na anak ni Abraham, dapat gagawin natin ang ginagawa ni Abraham. Nabanggit din ito kay um, um, uh, uh, later on, nung may argument ang mga Jews na kiniklaim nila na anak sila ni Abraham. Pero sabi ng Panginoon, if you are the child of Abraham, you have to do the deeds of Abraham, no? So yan ang mga dapat natin gawin. Um, so dito, no, makikita natin na inappoint ni Moses, or sa pamamagitan ng utos ng Panginoon, ang mga tribal leaders. Sa Deuteronomy 1:9-18, makikita natin yan, ano? At may mga tatlong qualification. Ito dapat ay sila ay mga wise men. So ibig sabihin, sila ay marunong, no?
may pag-unawa sila, understanding, at known among the tribe. Ibig sabihin, kilala sila, reputable sila sa mga tribo, no? At sila yung magja-judge between brethren, no? Um, kung anong kaso. Sila yung mga hahawak ng mga paano mag-decide between cases, no? At especially yung mga violators ng commandments ng Panginoon. At dito rin, mababanggit din natin dito yung uh, kung saan nung umalis ang Israel sa Horeb dahil nga doon sa 10 spies, ano, sila ay pumunta sa kabundukan ng mga Amorites, ano, at inikot-ikot na nga sila ng Panginoon, ano. Tapos later on, binanggit ni Moses sa verse 20 and 21 at pinakita niya sa Kadesh Barnea ang pinangako ng Panginoon na lupain sa mga patriarchs kay Abraham, Isaac, and Jacob, ano. At yun nga, dito siya nagpadala ng espiya na kung saan ay 10 dito ay bumaliktad, ano. At nagrebelde ang mga tao na kung saan ay lahat sila na 20 years old and above namatay maliban lang kay Caleb and Joshua. So, yun ang nangyari ron. At dahil sa disobedience, no, um, sila ay uh, na-delay. Kaya minsan ang disobedience natin, nagdi-delay ito ng mga promises, ano. At bagamat obedient si Joshua sa si Caleb, no, sila rin ay sinubukan kung magbabago ba sila sa loob ng 38 years. At hindi sila nagbago. Sa loob ng 38 years, naging matapat sila. At si Joshua ang pumalit kay Moses, at si Caleb naman ay naging leader din, no? Ah, at siya ang naging part ng mga Jew, no? Ah, Tandaan natin si Caleb ay isang from the nation, hindi siya Hebrew, no? Pero siya ay naging leader ng tribe of Judah, no? So sa Deuteronomy chapter 2 verse 1 to 25, ni-recount again ni Moses ano mga nangyayari sa Israel, ano, habang umiikot-ikot sila sa wilderness. um, Nabanggit ko nga na nagsimula na si Moses mag-recall noong panahon sa last chapters ng Book of Numbers. At dito nga binanggit niya na sila ay lumaan sa teritoryo ni Iso, pero hindi ito pinapakonquer ng Panginoon kasi anak din siya ni Isaac, no? Pinangako yan kay Iso. At inutusan sila na kung sila ay gagamit ng tubig at pagkain, ay dapat bayaran nila yan. Hindi pwedeng libre, no? So wag tayo magpalibre sa mga dahil mayroon tayong power, no? Dapat bayaran din natin kasi naghahanap buhay din yung mga tao. Bawal lang palibre. Kung meron rin lang naman pambayad, no? At sinabi na nila na wag nilang iharas ang Moab. Kasi ito'y anak ni Lot, no? Ang mga Moabites ay anak anak din ni ano to ni Lot. So kasi binigay din yan. Remember si Lot ay isang Hebrew rin, no? Kasi galing din siya kay Eber, pamangkin siya ni Abraham, no? So um, dito rin sinabi rin na wag din iharap sa mga Ammonites kasi anak din ito yung isang anak din ni Lot, ano? So mga Ammonites sa Moabites. Um, pero mga Israelites ay inutusan na tumawid sa River Arnon at makipag-away kay Sihon, the Amorite king, ano, saka yung king of Heshbon, ah, para kunin ang land nila kasi ito yung mga hindi kamag-anak. Ito yung mga squatter ng lupa. They don't belong there, no?
At besides, ano sila, mga hostile sa Israel, no? Kasi higante si Og eh. So tingin niya kayang-kaya niya lahat eh. So pero ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya ng takot sa puso ang mga tao sa Israel. Talagang pag nakikita nila, nanginginig sila. Na-confirm ito later on sa pagpapunta ng dalawang espiya ni Joshua sa Book of Joshua um, na kung saan ay nalaman nila na ang Jericho at lahat ng mga nations doon ay takot na takot sa Israel, ano. So binanggit din dito yung mga higante sa land of Canaan, yung mga Anakim, mga Emim of Moab, yung mga Horites sa Seir, ang mga Samsunim sa Ammon at Abim in Gaza, no? So nasa Deuteronomy chapter 2 verse 23, no? So yan yung ah, uh, mga nabanggit na mga higante at what is interesting is in the last days they will play a big role, no? Actually ngayon pa lang nagkakaroon na ng mga simulang kaguluhan na yan, ano? At mangyayari ulit ito come yung end times, no? Bago dumating ang Panginoong Yeshua. So binanggit dito sa Deuteronomy chapter 2 verse 26 hanggang chapter 3 verse 11 ang pagkatalo ng mga kings, no? Ah, si Sihon, tinalo niya, no? Tinalo nila si King Og, tinalo rin nila. At si Og or Gog ah, ay siya ang last remnant ng mga giants, no? At tinalo nila. May mga malalaking tao pa rin sa land of Canaan, pero iba na, ibang laki ni Og. Talagang higante talaga. Talagang um, hindi, mas malaki pa siya kay Goliath. Si Goliath malaki na pero mas malaki pa si Og. Talagang iba talaga, ibang level, no? Ito later on magpi-play ito sa ancient times, no? I mean sa future, no? Ng another warfare na ito ay pamumunuan ng Antichrist, no? So anyways, dito, no, sa Deuteronomy chapter 3 verse 12 to 21 ay makikita natin dito na dinivide ang mga lupa, no. Kaya accounted for, hindi pwedeng lumampas ang bawat isa, no. At ang 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 arrangement ng pagkakahati-hati is based dun sa population ng sa Numbers 26, no? So anong mangyayari? Kasi paano kung dumami ang isang tribo compared sa isa in the future? So tapos lumiit naman yung isa, di ba? So anong mangyayari doon? Does it mean na palalakihin naman yung isang tribo? Hindi po. Na-divide na ito, then that's about it. Kumbaga, yan na yung pinakamana ng fathers. So, at ito ay based sa obedience and disobedience ng mga fathers. Kung maalala natin, ang mga Simeonites ay na-reduce ang kanilang population by 37,000. Sila pinakamalaking reduction sa from Numbers chapter 1. So therefore lumiit din ang kanilang mana dahil doon sa Baal Peor, no? Marami sa kanila ang namatay doon. So lumiit din ang kanilang mana, no? Um and what about tayo? Yung mga nasa nations, anong meron tayo? Again, katulad na nabanggit ko, hindi lang yung kainaan ang kay Abraham, ano. Actually, ni-reserve din ang ibang land, yung mga hindi na divide sa mga anak ni Abraham. Ah, Tandaan natin na meron pang pito pang anak si Abraham, ano, maliban kay Isaac, si Ishmael, and yung anim na anak ni ah, ni Keturah. At isa na nga dito yung Midianites, ano, si Midian, no?
Pero sabi ng Panginoon, lahat ng anak ni Abraham ay yung mga gumagawa ng mga gawain ni Abraham. So kasama rito yung pagsunod sa Panginoon, pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kaya meron din tayong mana, no, sa sa actually mas malaking area pa, no. It's a bigger, pero hindi ibig sabihin na we will have more lands than yung children of Israel, kundi ito'y paghati-hatian ng mga from the nations na sumunod din sa yapak ni Abraham, no. So yan ang mamanahin natin in the future. And in conclusion, dito makikita natin na ang parsya na ito ay ginather ni Moses ang mga anak ni Israel sa new moon, o Rosh Chodesh, na appointed time. At ni-recount dito ang mga pangako ng Panginoon sa araw na ito. Kaya sa mga appointed times, nire-recall natin ang mga pangako ng Panginoon. At nire-remind din tayo na ang mga pangako ay may mga conditions yan, which is to keep the commandments, no? Hindi po siya free, no? Ah, um, yung dito, nabanggit din dito ng mga appointment ng mga leaders ng congregation ay may qualification, hindi kung sino lang available at kung sino lang may gusto, no? Kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, dapat maging wise tayo ayon sa Proverbs 9:10. Dapat meron tayong understanding ng Torah at dapat kilala tayo sa mga tao na may good reputation tayo at honorable, no? Na ginagawa natin ang mga kautusan ng Panginoon. Inutusan din tayo na kapag may gagawin tayo, huwag tayong mag-hesitate, yung parang mag-alanganin, ano? And kailangan nating gumawa ng mga extra steps, ano? Sa pamamagitan ng pag-aaral. Gawin natin ang due diligence natin, yung mga dapat natin gawin, ano? At kapag hindi natin ginawa ito, minsan may repercussion o may ah, hindi nangyayaring gusto natin or nadidelay, no? Pero sa bawat pangako, bawat success, bawat anything na maganda, lagi may mga problema yan. May mga hurdles, troubles, obstacles na dapat natin i-overcome. Kasi gusto natin ibibigay na lang, susubo na lang sa bibig natin, no? O ilalagay sa silver platter, parang iaalay na lang sa atin. Hindi po ganun, no? Pagtatrabahuan pa rin natin. At makikita natin dito, no, na hindi libre, no. Maski ang Israel na ipinangako sa kanila yung land, hindi pinatay ng Panginoon yung mga tao at nakapasok sila ng libre. Talagang trinabaho pa rin nila, no. Pero makikita natin dito na kung saan maski sa mga ibang laban nila, no, maski yung laban nila sa Midianites, yung last parsha, makita natin na yung 12,000 na Israelites, 1,000 each na kinonquer nila, wala man lang namatay kahit isa sa kanila, no? Kahit napakarami ng mga Midianites. Dito, no, makikita natin na yung mga hesitations, yung mga complaints, negativity, ito ay sign ng rebellion, ano? Akala natin hindi tayo nagre-rebelde sa Panginoon, pero kapag meron tayong yung reservation, parang nagdadalawang isip tayo or may mga doubts tayo o mga murmurings, yung nagrereklamo tayo, ito'y nagli-lead sa disobedience, ano? Na ito ay maihahambing din sa rebellion, no? At or ito ang nagkukos ng rebellion ng ibang tao dahil sa ginagawa natin. Pag sinabi ng Panginoon, go, go na kagad tayo. Ah, Tapos ang Panginoon ay pinaparusahan din niya ang kanyang mga tao dahil sa kanilang disobedience. Maski nga yung mga hindi nag-disobey, nadamay na rin kasi sama-sama yan, ano? And sa mga obedient naman na napasama sa punishment, ito ay form of uh, trial, no? Sinusubukan tayo. Minsan magtataka tayo, bakit naman pati ako naparusahan? Hindi naman ako kasama ron, ano? Pero ito po ay pamamaraan ng Panginoon na kung saan ay masubukan din. Katulad ni Joshua sa ni Caleb na obedient pero nadamay din sa parusa.
pero tinanggap ito ng lugod ng mga ng, ni Joshua sa ni Caleb at in 38 years naging faithful sila sa Panginoon. Hindi sila nagbago, no? So yan po yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Um, Kaya pag binigyan ng Panginoon ng reward ng kanyang mga tao, ay proud din siya kasi talagang lahat ng rason, walang makakapagsabi na ganito siya, ganito siya, ganito siya. Kasi talagang tunay. Um, Kaya maihahambing tayo ayon sa Biblia sa mga ginto, pilak, na kung saan kahit hati-hatiin mo yan, ginto at pilak pa rin yan. Ilagay mo sa asido, sa apoy, o patagalin mo, ibaon mo sa lupa. Laging yan, hindi nagbabago, no? So yan ang gusto niya sa mga tao niya, no? Um, at dito rin kahit gaano kalaki ang mga kaaway, ang Panginoon ay mas malaki pa rin. Ah, Sinabi na niya na ang langit ay kanyang korona, ang earth ay kanyang footstool. Ganun kalaki ang Panginoon. Talagang mas higante. Kung may higante na, mas higante pa siya, no? So, kaya if the Lord is with us, who can be against us? Kaya lang, pwede lang natin banggitin ito kung tayo ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Kung hindi, ay mag-isip-isip tayo, no? Makita natin sa portion na ito ng mga Moabites and Ammonites ay sila ay ah, hinayaan dahil sa kailat, dahil um, sa faithfulness din nila, At ganun din ang mga Edomites ay in-spare din sila for the sake of Abraham and Isaac, no? Ang Panginoon ay gracious sa mga anak ng mga taong naglingkod, no? Kaya kung gusto natin mga anak natin ay maging successful sa buhay at sila ay poproteksyonan ng Panginoon, hindi lang po natin sila tuturuan ng tama ayon sa utos ng Panginoon, kundi tayo mismo ay maging faithful sa Panginoon para pag wala na tayo, ang Panginoon na hindi nawawala, He doesn't change, no? From beginning to end, siya pa rin ang magpoprotect sa ating mga anak at mga kaapu-apuhan, ano? So I hope and pray na nagbigay ito sa atin ng konting uh, encouragement and knowledge, at nawa ay maisa puso natin ang mga natutunan natin. Tayo po ay manalangin. Um, Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa Parsha ni Barim. Salamat po, Panginoon, sa mga isinulat ni Moses patungkol sa mga nangyari sa Israel. At ito nawa, Panginoon, ay magbigay sa amin ng lesson upang kami po ay magpatuloy na sumunod sa inyo ng walang uh, pag-doubts, walang reklamo, walang mga murmurings. Um, Panginoon, nawa ay pagpalain niyo inyong salita sa puso ng bawat isa na ito ay magdulot ng pagsunod sa inyo na ikalulugod ninyo, Panginoon. Binibigay po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat shalom po mga kapatid, mga kaibigan. Hanggang sa muli.